Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Ephesians chapter 2, verses 6 and 7. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya, upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. What happens when you get saved? Alam niyo po sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, malinaw sa atin na tayo po ay naligtas na born again. Dahil po sa kagandahang loob ng Diyos at nangyari po yan sa pamamagitan po ng pananalig natin sa kanyang anak na si Jesus. Pero kung babasahin niyo po yung buong Ephesians chapter 2 verses 1 to 10, mas maiintindihan pa natin kung ano talaga yung naganap sa atin nung tayo po ay na born again. So isa-isahin po natin yan. Unang-una po, tayo po ay nagkaroon ng bagong Lord. Kaya kung naalala ninyo, sa Romans chapter 10 verse 9, ang isang taong naligtas ay tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon. At yun po yung naganap sa atin. So bakit kailangan may bago tayong Lord? Kung naalala po ninyo, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 2 ay ganito: sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. So in other words, meron pala tayong dating Lord, si Satanas, na siyang naghahari sa buhay ng mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Kaya alam nyo na, ang dahilan kung bakit ang mga anghel sa langit ay nagre-rejoice kapag ang isang tao po ay naliligtas, kasi nagpapalit yung taong yon ng Lord sa kanyang buhay. Pinaghahari niya na ang Panginoong Hesus bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Kaya napakaganda po ng katotohanan yon. Pangalawa po, nagkaroon tayo ng tinatawag na bagong nature, at yan po yung pinaliwanag ko yesterday. Yung salita pong life, nature po ng Diyos yan. Hindi lamang yan yung tinatawag na eternal life o buhay na walang hanggan, na tatanggapin pa natin pagkatapos nitong buhay na ito. Pag sinabi pong life, yan mismo yung buhay na nagmumula sa Diyos na sinasabi sa John chapter 1 verse 4 at sa John chapter 5 verse 24, na yung sinumang nanalig sa Panginoong Jesus has crossed from death to life. So, ibig sabihin ba niyan, Pastor, meron na akong panibagong pagkatao? Totoo po yun. Dati ikaw ay patay dahil sa iyong pagsuway at kasalanan, pero ngayon taglay-taglay mo na ang bagong buhay sa kanang bagong nilalang. At ang sabi ng Biblia, you are alive in Christ. Malinaw po yun na sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya dapat mamuhay ka na sang-ayon doon sa iyong new nature. Mga kapatid? Kasi marami sa atin, naakala natin ay wala namang nangyari sa akin. Ako pa rin yung dating tao. Hindi po, taglay-taglay mo na yung bagong buhay. Yung iba nga dahil dyan sa bagong nature na yan, ay marami silang nagagawa. Yung iba sa kanila, hindi lamang sila bumabait. Yung iba sa kanila, tumatalino. Yung iba sa kanila ay umaangat sa buhay, gumagaling sa karamdaman, nagbabago ang takbo ng buhay. At hindi na nagiging alipin ng kasalanan. Kaya alam niyo po, malaki po ang nagagawa nitong bagong buhay na taglay natin ngayon. I-explore po natin yan. Baka magulat po kayo sa inyong bagong kalagayan or potential, at makikita ninyo may magagawa pa pala kayong higit sa buhay na ito. So, pangatlong katotohanan, yung tinatawag na new status or position. Na meron na po tayo ngayon in Christ Jesus. Kaya sabi rito sa verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo Jesus nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. At ang sabi sa verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Kasi ito po yung pangarap ng Diyos para sa tao. Kung naalala niyo po, sa Psalm chapter 8,
verses 3 to 6. Basahin po ninyo yon. At sabi diyan, when I consider your heaven, the works of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is a man that you are mindful of him? Bakit ba mahal na mahal ng Diyos ang tao? Ano po? Special tayo. Ano po? Sa lahat ng kanyang nilikha, even sa kanyang creation. At pinagkatiwala niya sa atin ang lahat ng kanyang nilikha. No, ibig sabihin, yun pala ang goal ng Lord para sa tao. Ano po? Mamunong kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung maintindihan niyo po, marami pa tayong trabaho. Ano po? Kaya kung ikaw ay nasave, napansin mo rin siguro ito, hindi ka pa dinala agad ng Lord sa langit. Kasi may mission ka pa dito sa lupa. Ano po kailangan? Ano po ay mamuno tayo or ma-exercise natin yung dominion and authority na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Yan po ang bagong posisyon natin sa buhay o status natin sa buhay. Tayo yung mga anak ng Diyos. Sabi po sa John chapter 1 verses 12 to 13. Ano po? At malinaw po sa Romans chapter 8 verse 16 hanggang 17, tayo daw po ay tagapagmana ng Diyos at kapwa tagapagmana ng Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw po, yan ang dahilan kung bakit po tayo naging anak ng Diyos. Ano po? So may mission pa tayo dito sa lupa. Ano po? Ipangaral ang mabuting balita at i-exercise natin yung dominion, yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Ano po? Dito sa lupa. Ano po? Upang mamuhay tayo nang meron pong magandang patotoo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay ngang mabuti. At panghuli, ito maganda, ano po, yung bagong relationship natin sa ating Diyos bilang ating Ama. Kaya sa Biblia, mapapansin nyo, pinakilala ni Jesus ang ating Diyos bilang isang Ama. Ano po? At alam naman po natin, sabi sa Matthew chapter 7, verse 11, kung yung mga ama dito sa lupa marunong magbigay ng mabubuting bagay para sa kanyang mga anak, lalong higit yung ating Ama na nasa langit. At ang ating Ama mapagbigay po siya. Sabi sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So yun, maintindihan nyo na iba na po ang trato ng Diyos sa inyo. Ano po? Bilang anak, kayo'y tagapagmana na. Ano po? At lahat ng mabubuting bagay ay inihanda ng Diyos para sa inyo. At ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 9, ano po, how much more should we submit to the Father of our spirits and live? So dito malinaw, ano po, siya po yung Father ng ating spirit. Kasi spirit being po tayo Ano po, at kapag nagpapasakop po tayo sa Diyos, tayo daw po ay mabubuhay. At ang sabi sa Ephesians chapter 3 verses 14 hanggang 15, meron palang pamilya ang ating Ama dito sa lupa at sa langit, at kabilang po tayo doon. So again, napakaganda nitong bago nating kalagayan kay Kristo Jesus. Bakit ko ipinapangaral po ito? Kasi dito po nakasalalay ang ating Christian experience. So ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.